pong naghingi sa atin mga idol, i-update daw po ang kalagayan ng ating ex-president na si Tatay Digong, kung ano na po daw ang kalagayan po doon sa Hague sa Netherlands, kung saan po ito ay nandun po nakaiste, nakulong, no? Subukan ko lang po mga idol itanong sa ating kaibigan kung mayroon po ba silang impormasyon, kasi marami po talagang nagpayo sa atin na hindi na lang daw pakialaman pa ang kalagayan po ng ating ex-president. Pero subukan ko lang silin nyo kung mayroon po ba silang impormasyon, dahil mayroon pong nagpaabot na si Tatay Digong ay may hearing na naman po na tutugunan para sa kanyang kaso, no? Kaya subukan natin kung ano po ang ipaabot ng ating kaibigan. Baka mayroon silang nakita na ikakabuti, ipapaabot natin sa inyo ngayon, ha? Linyo, ay salamat, nandito si kaibigan mga idol. Kaibigan, excuse me, ano ba, karang gusto kong makahingi ng impormasyon sa inyo, okay lang? Tungkol po kay Tatay Digong, ano bang nakita po ninyo ngayon sa kanyang kalagayan? Maraming nagpaabot kung may pag-asa pa bang makauwi, naligtas, nabuhay pa dito. Ano po ang nakikita po ninyo? Okay lang po ba? Ayun mga idol, nakahabol pa si kaibigan, pasensya kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, sa totoo lang mga idol, may impormasyon pa rin si kaibigan. Kaya mayroon po siyang sinabi sa lahat ng mga nagmamahal sa mga Duterte hanggang ngayon, kahit ano pa ang mga isyu na lumalabas sa social media patungkol po sa kanila. Ito lang po ang sinabi ng ating kaibigan, na huwag mawalan ng pag-asa mga idol. Lahat naman tayo makasalanan di ba? Alam naman po natin na mayroon talagang labag sa Diyos, sa mata ng Diyos ang ginawa ni Tatay Digong. Pero tao man lang, hindi natin alam, nagbago na, di ba? Kapag magbago ang tao na naabutan ka sa kamatayan, mailigtas ka pa yan mga idol. Yun po ang totoo. Oo kaibigan, yun po talaga ang naipabot ko sa inyo, kasi marami po talaga ang naghihingi. Ano po pa sa tingin po ninyo mga kaibigan tungkol sa kaso ni Tatay Digong? May pag-asa pa ba na maging normal o makaligtas si Tatay Digong dyan sa Netherlands? Oo, yun po. Ang hirap dito mga idol, sa daming pong mga ginagawa na mga tao na para madiin po itong matanda. Sinabi ng ating kaibigan, magpapatuloy pa talaga ang paggulong sa kaso. Pero walang sinabi si kaibigan na hindi makakalabas si tatay, kundi huwag mawalan ng pag-asa. Darating po talaga ang tamang panahon na si Tatay Digong na makakabalik dito. Kaya hindi po natin alam ang buhay ng tao, dahil hindi naman po hawak ng mga kaibigan natin ang buhay natin, di ba? Oo, totoo yan. Guys, tandaan ninyo itong sinabi ng ating kaibigan. Kung mahal mo man ang mga Duterte, sana ay hindi kayo magbago. Dahil ang sinabi ng ating kaibigan, huwag talagang mawalan ng pag-asa. Dahil si Tatay Digong ay malakas-lakas pa ngayon. At posibleng darating daw ang panahon na makakasama ninyo si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Tama kayo sinabi ng ating kaibigan. Dahil po, kahit pa sabihin ninyo mga idol, na itanong man ninyo kay kaibigan tungkol sa buhay ng tao, hindi talaga madidetect ng ating kaibigan kung ano po ang nakita niya dito, kung kailan ito mamatay, kung kailan ito mabuhay, o ano man po ang mga nasa isipan po ninyo kung bakit ito napapaabot natin. Kasi ang kaibigan natin nagsasabi siya na
hindi talaga niya alam kung ang buhay ng tao kung kailan. Pero may mga sign. Wala mang nakita sa kaibigan na sign na si Tatay Digong purkit matanda na mamamatay na. Hindi, wala. Sa atin dito makapagpaabot tayo ng mga supporters ng mga Duterte na sana ay hindi po kayo gumawa ng kasamaan at hindi mawala ng pag-asa at pagpapatuloy po ang panalangin na sana ay ligtas at makabalik. Yun po ang ating panalangin. Kung talagang mayroon po siyang kasalanan, wala tayong magagawa mga idol. Talagang pagbabayaran po talaga, no, ng tao ang kasalanan. Kahit ay mawala tayo dito sa mundo mga idol, mas maganda magpatawad tayo. Dahil po yun po talaga ang hinihingi po sa atin na kabalutan magpasaylo sa tao. Di ba kaibigan? Oo nga. Alam po nyo bakit mga idol? Ay parang nakita ninyo na maka Duterte kami, BBM ang laging natitira. Kasi alam po nila mga idol kung ano po ang nangyayari dito sa Pilipinas ngayon. Kaya sana po kung sino man po ang mga supporters ng bawat isa dapat magkaisa. Dahil pinag-uuntog lang kayo ni Satanas para maraming madala ang Satanas, no? Doon sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi nyo gawin ito, wala. Paano mahalin ang Pilipinas ng Diyos kung ganito po ang nangyayari sa mga anak niya, nag-aaway na. Mga idol, salamat po.